Ang kasaysayan ng Catanduanes ay nagsimula pa noong unang panahon bago pa man dumating ang mga mananakop na Espanyol. Ang isla ay unang tinirhan ng mga katutubong tribo na kilala bilang ang Abaknon at Di Aitas. Ang mga naunang naninirahan na ito ay namuhay ng naaayon sa mayayabong na kagubatan, kabundukan at baybayin ng isla na bumubuo ng kakaibang kultura na malalim na konektado sa kalikasan. Sila ay nakikibahagi sa pangangaso, pangingisda, pagsasaka at umaasa sa masaganang yaman ng isla. Ang pangalang Catanduanes ay pinaniwalaang nagmula sa salitang tando, isang uri ng puno na minsang umusbong sa lugar. Panahon ng mananakop na Kastila. Ang pagdating ng mga Espanyol noong ika-16 na siglo ay nagmarka ng makabuluhang pagbabago sa kasaysayan ng Catanduanes. Dinala ng mga mananakop na Espanyol ang kanilang relihiyon, kaugalian at pamamahala na may malaking epekto sa paraan ng pamumuhay ng isla. Noong 1573, si Juan de Salcido, isang Espanyol na conquistador, ay tumungtong sa Catanduanes sa panahon ng isang ekspedisyon upang tuklasin ang silangang baybayin ng Luzon. Ang isla ay kalaunan ay isinama sa pamahalaang kolonyal ng Espanya. Ang panahon ng Kastila ay nakita ang pagtatayo ng ilang mga simbahang bato na nananatili pa rin hanggang ngayon bilang mga simbolo ng kolonyal na nakaraan ng isla. Kabilang sa mga ito ay ang simbahan ng bato na itinayo noong 1830 na isa sa pinakamatanda at pinakamahusay na napreserbang mga simbahan sa rehiyon. Ang mga istrukturang ito ay nagsilbi hindi lamang para sa mga layuning panrelihiyon, kundi bilang mga kuta laban sa mga pag-atake ng mga pirata ng Moro na karaniwang noong panahong iyon. Panahon ng pananakop ng mga Hapon, ang Catanduanes tulad ng iba pang bahagi ng Pilipinas ay hindi nakaligtas sa mga kilabot na World War II. Ang pananakop ng mga Hapones sa isla ay nagdulot ng matinding pagdurusa at kahirapan sa lokal na populasyon. Maraming residente ng isla ang sumama sa kilusang gerilya upang labanan ang mga pwersa ng Hapon na nagpapakita ng matinding tapang at katatagan. Sa kabila ng pagkawasak na dulot ng digmaan, ang mga mamamayan ng Catanduanes ay umusbong na mas malakas at nagkakaisa. Ang panahon kung saan pagkatapos ng digmaan ay nakita ang isla na muling itayo at bumawi na naglalagay ng mga pundasyon para sa moderno at umuunlad na komunidad na umiiral hanggang sa ngayon. Tradisyon at pag-unlad ng Catanduanes. Ngayon, ang Catanduanes ay isang lalawigan na pinagsasama ang mayamang makasaysayang nakaraan at modernong pag-unlad. Ang isla ay nahati sa 11 na mga munisipalidad. Bawat isa ay may sariling kagandahan at natatanging mga atraksyon. Ang kabisera nito ay ang Birak, na nagsisilbing gateway sa maraming kababalaghan ng isla mula sa malinis na mga baybayin at maringal na talon hanggang sa mga makasaysayang lugar at makulay na mga festival. Isa sa pinakatanyag na pagdiriwang ay ang Abaca Festival na ipinagdiriwang ang industriya ng abaka ng isla, isang pangunahing tagapagtulak ng ekonomiya sa lalawigan ng Catanduanes. Itinatampok ng pagdiriwang ang mga tradisyonal na sining, sayaw at musika na nagbibigay sa mga bisita ng isang sulyap sa kultura
na pamana ng isla.